Magandang gabi po sa inyong lahat at isang maligayang pagbati ang aking pong pinararating sa ating mga viewers ngayong gabi. Live po tayo ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Obidos, na sa inyo ay mabati sa pangalan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon at tayo po ay nagbalik after na matagal na maabang panahon na tayo po ay natingga dahil nagkaroon po ng problema ang ating laptop, ang ating computer, pagka mahal-mahal pa naman ang pagpapagawa. Butin lang ay meron tayong isang tao na nagmalasakit para po tulungan po tayo na maayos ang ating laptop. Kaya ngayon, we're back on the air. Kaya praise the Lord. At yan po ang dahilan kung bakit po kailangan talaga na ang ating ministry ay meron tayong tumatanggap tayo ng mga voluntary love gift, donations at tulong para po makatulong sa ating gawain. Katulad nga ito, nasiraan tayo ng computer, kulang tayo sa fund. Kaya salamat sa Panginoon, hindi niya pinahintulot na tayo mawala sa air. At tayo po ay live. At kung mapapansin niyo po ninyo ay medyo nabago po ang ating format. Ang title po ng ating gagawing pag-aaral ngayong gabi ay Seventh-day Adventist Answered Verse by Verse. Ang ating pong verse ng Bible na pag-uusapan ngayon sa loob ng isang oras. Loobin ng Panginoon tayo po ay umabot isang oras na Matthew 5:17 to 18. At doon sa mga nagtatanong kung kayo ba ay maaring tumawag o kayo ay maaring mag-question, opo, habang nagdi-discuss tayo, mag-entertain po tayo ng questions. Ano po? Mag-entertain tayo ng mga tanong. Of course, welcome na welcome dito ang mga friends at mga kaibigan natin, mga Seventh-day Adventists. Welcome po kayo. At para sa inyo talaga to actually, para sa inyo. At kung sa mga transitioning Adventists, o yung mga nandyan pa sa loob ng Seventh-day Adventists, na mahal nating mga kaibigan, at nag-iisip na sila ay mag-exit dahil nakita nila na wala po sa kasulatan ang mga aral na kanilang tinataguyod. Okay? So, magkakaroon tayo. Medyo nangangapa ako ngayon guys. Kasi almost 3 months or 4 months tayo na wala. Magandang gabi sa inyo. At ngayon po, ang ating pag-uusapan nito ay based po sa mga articles na lumabas sa ating magazine na Former Adventist Fellowship. No? Former Adventist Fellowship blogspot. Yung ating mga blog. Kung kayo po ay subscribers sa ating pong sa ating babasahin, sigurado nabasa nyo na yung ating article about Seventh-day Adventist answered verse by verse, no? Matthew 5:17 to 18. Siguro para maging familiar kayo, i-share ko po ang screen. Ayan, i-share ko po para makita nyo ibig sabihin. Kasi po, alam ko marami sa atin ang mga viewers ang hindi nakabasa pa nito. Ayan, kung yung nakikita sa ating screen. Ayan po, maliwanag, ano? Ayan po yung ating article na lumabas sa ating pong blogspot noong February 20, 2024. Seventh-day Adventist Answered Verse by Verse, Matthew 5:17, 18. No? Not an iota or not a dot will pass away from the law. Marami din po ang nag-request sa atin kung pwede daw pang i-translate natin ito sa Tagalog. Opo, kung para po sa ikabubuti at maunawaan po ninyo at makatulong sa inyong pag-aaral, ay willing po ako translate ito kahit ano language siguro. Total, meron tayong advanced sa technology ngayon. So, without further ado, ito yung gagawin po natin na very friendly, no? Hindi tayo hanggat maaari by the grace of God ay maging friendly po. At ini-invite ko po kayo yung mga questions sa mga viewers natin na may tanong o baka nalabuan o hindi kayo sang-ayon sa aking sinabi, welcome po kayo mag-comment. Open po ang ating comment section sa Facebook at hindi po nakabanyan at hindi ko i-disable ang comment sa ating mga Facebook. Ito po yung nakashare sa aking 3 Facebook account, no? Pati sa Back to the Scriptures, Ronald Obidos sa Facebook at saka yung number 2. Kasi gusto ko po maging open po tayo. At gaya nga po ng aking nabanggit dito sa
introduction nitong ating article, doon pa para pakinabangan din ng mga hindi bumabasa. Ito po sinulat ko para po itong kasing project nito. Siguro tatawagin kong project ay ito pong Seventh-day Adventist Answered Verse by Verse. Ito po ay may layunin po, loobin ng Panginoon na ma-publish natin into a hard book o hardbound book o a book na hard copy para po naman sa mga walang access sa internet, lalo na yung mga nasa malayong lugar na gusto pang matuto tungkol sa salita ng Diyos. Ano po? Ito po ang ating pong uunahin muna ang New Testament verses na mga very controversial na ginagamit po ng mga kaibigan nating Adventist para pagtanggol ang validity pa rin ng Ten Commandments, particularly ang Seventh-day Sabbath na ito daw ay inutos pa sa mga Kristiyano. Kaya nga po, mga kaibigan, as much as possible gagawin natin maikli. Hindi natin, kasi mahaba po itong article na to, yung mahalagang highlights lang po ating babanggitin. And I hope and I pray na sana po ay maging open-minded tayo. Open din po ang aking isip sa mga criticism. Basta ano lang, objective, walang ad hominem o personalan. Open po kayo mag-comment kung may mali ba, kung bakit hindi. Alam niyo naman na ako ay kahit convenient, nasa comfort zone ako, at talagang lalayasan ko pag mali. No? Nagawa ko na yan 2 beses nung ako ay Jehovah's Witnesses at nung ako ay Seventh-day Adventist. Kaya po, para magsisimula po tayo, sa pag-uusap nito at ang format ng ating gagawin na series na Seventh-day Adventist Answered Verse by Verse. Sa title pa lang po ay alam niyo na po ang intensyon ng ating gagawin pag-aaral. Verse by verse po natin sasagutin at paliwanag. At sa ating pagsagot, mga kaibigan, makikita po ninyo, lalo na doon sa mga nakabasa ng ating article, siyempre, ating munang babasahin ng verse, ay may ilang mga elements tayo na i-consider. Una, ay ating pong pag-aaralan ng argumento, madalas natin naririnig sa mga kaibigan nating Seventh-day Adventist. At tapos yung how to respond, paano natin sasagutin. No? Number 1, show the fallacy. Ibig sabihin, papakita sa format ng ating gagawing pagsagot ng verse by verse sa ginagamit na talata ng mga Seventh-day Adventist, ipapakita ko niyo step by step. At ito ay kung loobin ng Panginoon, may publish na po. Ay ito rin po ang makikita ninyo sa libro na darating in the near future. Una, papakita ko step by step kung paano yung mag-respond at ipakita na may pagkakamali ang kanilang interpretation. Una, papakita natin ang fallacy o yung tinatawag na mali. Number 2, kung ano yung mga possible questions na itatanong natin sa mga Seventh-day Adventists kung ma-encounter natin sila na tungkol sa talatang ito para ipakita na talagang misguided ang interpretation and unfortunately nakakalungkot ay nawawala po sa tamang intention ng text ng Matthew 5. At siyempre sasagutin natin yan. Pagkatapos yan, ang number 2 step natin, ito kita nyo, di ba, mahaba. Ang numbers 2 step, ang second step natin, ay yung tinatawag na pag-consider siyempre ng context, no? Yung tinatawag na considering the context. Ano ba ang context nito? Ano ba ang pinag-usapan niya? Number 3, ayan po, consider the context. So, I hope and pray na habang didiscuss natin to makatulong po kayo, kahit po kayo Seventh-day Adventist, kahit mga debater ng Seventh-day Adventist, welcome po kayo. At kung gusto niyo pong tumawag ng audio, ay welcome din po. Iko-connect ko po kayo o bibigay ko sa inyo yung link para makapasok kayo sa ating studio dito sa studio ng ating programa ngayong gabi. Okay? So, salamat sa inyong pagsubaybay. Okay? So, unahin natin muna, mga kaibigan, Matthew 5:17 to 18. Nung ako'y Adventist, ito ang isa sa mga paborito kong Bible verse na ipakita para sabihin na hindi po nawawala ang kautusan. At ang katwiran ko pa nga nun, ay sabi ni Jesus kasi dyan, do not think that I have come. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Yeah? I am not come to abolish them but to fulfill. O nga naman. Ang sabi doon hindi ako naparito, huwag niyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan.
Di ba? Yun nga yung biglang katwiran ko noon eh. So, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. Ako'y naparito upang ito ay tuparin. Ang aking argumento noon, no, kay Seventh-day Adventist pa, sinasabi ko, yun naman pala eh. Maliwanag ang sinasabi ika ni Kristo sa talatang ito na siya ay naparito hindi para sirain, kundi para tuparin. Anong ginagawa ngayon ng mga Sunday keeper? Ganyan aking katwiran nun. Sinasabi nila, wala nang Sabat, wala nang kautusan, dahil ito ay lumipas na. So, ang katwiran ko, dahil sa ito ay lumipas na, sasabihin ko naman gano'n, ba't sinabi ni Kristo? Huwag isipin. Do not think. Do not think. Huwag nyo isipin. Isipin nga lang ayaw na ni Kristo, isipin natin masisira ang kautusan, ayaw na ni Kristo. Yun pa kaya, nasasabihin mo na lumipas na. Yan ang mga katwiran ko. At meron ako narinig na isang debate ng isang Seventh-day Adventist sa ibang religion, ginagamit din yung argument na yun. Okay? So, yun na nga, matibay ba yung ganong kanilang katwiran? Para sa akin, ang nakita ko ay nakagisna na lang at naging kustumbre na lang, stereotype ng mga kapatid natin Adventist na ikatwiran ito. No? And I pray and hope and pray na sana po maging bukas din ang kanilang isip sa ibang alternatibo. Huwag silang manatiling mag-stick na i-assume na tama na lahat ang kanilang katwiran dito. Kasi, okay? So, paano natin sasagutin ito? Okay? Paano natin i-refute at i-correct ang maling interpretation ng mga kaibigan nating Seventh-day Adventist sa Bible verse nito? Ulitin ko po, pwede ho kayong mag-comment at tayo sumasagot as I promise, babasahin ko po inyong comment. At kung gusto nyo tumawag, audio, marinig ang boses nyo, welcome din po kayo. Ibigay nyo lang po, message nyo lang po ako sa aking Facebook at kukunin doon sa inyong message sa Facebook, isi-share ko doon yung link dito sa StreamYard para ko yung makapasok sa studio. Amen? Okay. So, how do we answer? Paano natin sasagutin yung kanyang interpretasyon na parang tama? Parang tama nga naman. Hindi iniisip ni Kristo. Huwag daw isipin na sisirain ang kautusan. Tapos sasabihin natin, lumipas na. Alright. So, do not think that I have come to abolish the law or the prophet, but to fulfill them, and not an iota, nor that will pass from the law. Alright. So, paano tayo mag-respond dito? Paano tayo mag-respond sa pangangatwiran ito? Okay? Number one, napakalag nito. Sabi ko nga doon sa article na aking sinulat, ipakita mo na mali yung katwiran nila. Ano nga aling katwiran? 10 utos yan. In fact, yan ang ina-assume at ina-assert ng maraming mga Adventist, kahit yung mga Seventh-day Adventist debater, ina-assert nila. Kaya, kumbaga, ika nila, kung gayon, ang Ten Commandments, hindi pwedeng mawala. Dahil sabi ni Kristo, huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Kaya mali kayo. Kung sasabihin ninyo na ang Ten Commandments ay lumipat. Now, ito po, number one. Ipakita natin kung ano ang mali na pangangatwiran. Okay? Sa Latin, ang tawag po dyan sa fallacy na yan ay begging the question. Doon sa mga nag-aral ng debate, art of argumentation and debate, nandun po yan. No? Or sa Latin ay non sequitur, it does not follow. Ibig sabihin nito, hindi porke sinabi ni Jesus, huwag niyo isipin na ako'y naparito pag sirain ang kautusan. Iisipin mo na kaagad na 10 Commandments yun. Unang-unang hindi 10 Commandments ang pinag-usapan dito. Kaya ang tawag natin dyan ay begging the question. Ina-assert nila, ina-assume nila, tinatawag nitong, pinapalagay kagad natin ang mga kaibigan natin Adventist na 10 Commandments. Actually, 10 Commandments talaga ang nasa isip nila dito. Kapag sinasabi na hindi sisirain ang kautusan, 10 Commandments kagad ang sinasabi nila. Yeah? Okay. Don't sequitur ang fallacy dyan o itinatawag na error o pagkakamali ng mga kaibigan natin. Kasi ina-assume nila na 10 Commandments yan. But, the SDA argument made 2 fallacies or mistakes in their reasoning, sabi ko dun sa article. Number 1,
it doesn't follow that Matthew 5:17 to 18 does not necessarily talk, okay, about the Ten Commandments. Okay, hindi sabi, wag natin ipalagay na ang pinagtatanggol dito ni Jesus sa Matthew 5:17 to 18 ay Ten Commandments. Number 2, it doesn't follow or non-sequitur that the statement of not an iota or a dot will pass from the law necessarily means we keep the Ten Commandments. Ano lamang ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, dapat, kung talagang mahal natin ang Panginoon, may respeto tayo sa salita ng Diyos. Dapat, iingatan natin yung ating pag-iisip o ating mga salita kung talaga bang ito ang sinasabi ng verse. Unang-una, binasa na natin, hindi Ten Commandments yan. In fact, yung salitang law, pag tinignan po natin sa Greek, ito po ay word na nomos. Nomos. Ang salitang nomos sa Greek ay equivalent sa Old Testament Hebrew na Torah. Torah or yung tinatawag na 613 laws ng kabuuan ng kautusan ni Moses. Yes, kasama po dun sa 613 laws ang Ten Commandments. Kaya pag dun sa 613 laws minus 10, of course, 603 na sinasabi ng mga Adventist na lumipas at ang nanatili lang daw ay 10. Pero kung papansin niyo mga kaibigan, no? Ina-assume kasi nila na Ten Commandments ito. And this is my intention, hindi kayo ipahiya mga Adventist. Hindi ko kayo ipapahiya. Kinokorek lang natin para maitama natin. Kasi salita ng Diyos po ang ating pinangangaral, hindi salita ng tao. Sinasabi ni Kristo na do not think I have come to abolish the law or the prophets. Okay? Sana mapansin po natin, bakit ko nasabi na hindi Ten Commandments ito. Like, nang sinabi ko nga dito sa article na ito, na ang tinutukoy po ni Jesus dito na hindi niya aalisin o sisirain ay hindi Ten Commandments, kundi ano? The Old Testament canon of Scriptures. O sa madaling salita, ang sinasabi ni Kristo na hindi niya sisirain dito ay walang iba kundi ang Old Testament Scriptures. Sa ating pagkakaalam, sa ating panahon, pag sinabing Old Testament Scriptures, alam natin 66 books ng Bible sa kabuuan. Ang Old Testament ay binubuo ng 39 books at ang New Testament ay 27 books. Now, ang sinasabi dito ni Christ na hindi niya ibabolish, hindi pinag-uusapan ang Ten Commandments or Sabbath. Pagka pinilit natin na Ten Commandments ito o Sabbath, naliligaw na po tayo. No? Inililigaw natin ang intensyon ng Holy Spirit. Bakit ito pinasulat kay Matthew 5:17 and 18? Pag sinabing law or the prophets, hindi po yan Ten Commandments. No? Kaya may fallacy kagad. Ito sinasabi ko, non sequitur. Begging the question. So, ang questions natin na itatanong sa kanila, dahil mali na kagad ang kanilang pasimulang assumption, no? Dito sa interpretation na, doon pa lang may mali na. Number 2 steps natin. Ang pwede natin itanong dyan sa mga Adventist, bago natin siguro ipaliwanag sa kanya yung kahulugan talaga. Sinabi ba ni Jesus, did Jesus say in Matthew 5:17 to 18 that the Ten Commandments will not pass away? Yung bang sinabi ni Jesus na ang Ten Commandments will not pass away? Of course, hindi. Sabi nga dyan, hindi Ten Commandments. Hindi pinag-usapan. Neither the word Ten Commandments is mentioned there. Yes, kasama dun sa 613 laws. Pero, kasi ganito yun eh. Kung sasabihin ninyo na hindi inabolish ang law, na 613 law talaga ang sinasabi, kasama lang dun ang Ten Commandments. No? So, kung hindi abolish yung law, hindi lang Ten Commandments ang hindi abolish, kasama na doon yung sinasabi ng mga Seventh-day Adventists na ceremonial law. Mga kaibigang Adventist, mga debater dyan, na mga Adventist na lagi natin napapanood sa social media na masisipag. Gusto kong ipaalam sa inyo na I pray to the Lord na sana maging honest po tayo sa ating talata. Tayo taga-expose lang kung ano sinasabi ng Bible. Wala tayong karapatang palitan ang intention ng Bible. So, ang sinasabi pala ni Jesus dito, na I have not come to abolish the law, is not the Ten Commandments, but the 613 law
both yung sinasabi ninyong moral law at ceremonial law, kasama doon. Pero pag nag-conclude na po tayo, kagaya ko nun, ako'y Adventist pa, pag nag-conclude ang mga Adventist yan, therefore, hindi lilipas 10 utos. Ingat po kayo. Hindi nga po 10 Commandments yan. Kung tanggap ninyo na hindi pala i-abolish ni Jesus Christ ang 10 Commandments, dapat, ito po ang katapat yan. Dapat, bakit 10 Commandments lang? Bakit 10 Commandments lang ang di-abolish? Samantalang 613 laws ng Old Testament at tinutukoy dyan. Therefore, hindi lang 10 Commandments dapat ang di-abolish, kundi kasama na yung tinatawag at sinasabi ninyo, ceremonial law. Dapat ngayon, ang Seventh-day Adventist, meron pa kayong Passover. Meron pa kayong tinatawag na Day of Atonement. Meron pa kayong tinatawag na Feast of Booths o Feast of Tabernacles, Feast of Trumpets. Ba't wala kayo niyan? Bakit hindi niyan kayo nagsiselebrate niyan? Kasi sabi nyo, I have not come to abolish the law. Ang the law pala dyan ay both the ceremonial and moral law. Tapos pag magkukonclude kayo, naging 10 Commandments na lang. Asan ang honesty dyan? Ngayon, susundan natin yung inyong argumento. I think that I have come to abolish the law. Yan pala kasama pati ceremonial. Pati ceremonial law, dapat sinusunod nyo ngayon. Ang tanong, bakit ceremonial nyo, sabi nyo, lumipas na? Di dapat kumakain na rin kayo ng baboy. Kasi ang pagkain ng baboy wala sa 10 Commandments yan. Kasama yan, nandun sa sinasabi nyo, ceremonial law. Doon pa lang, abolish na yung argument. Ang na-abolish yung argument ng mga Adventists. Okay, tuloy natin. The law and the prophets. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Doon sa question natin, una, 10 Commandments, of course, hindi 10 Commandments. So, yun ang magandang tanong natin. Number 2, what do you understand by the law or the prophets that will not pass away? Pwede natin itanong daw sa mga Adventists. Pag sinabi ba ni Kristo dyan na law, hindi lang naman sinabi ni Kristo na hindi niya i-abolish ang law . Ang hirap po sa mga ibang nagbabasa, dito lang nakatutok sa law. Samantalang sa original, sa totoo lang, ang sinasabi ni Jesus na hindi niya i-abolish law or the prophets. Kaya nga po, tama yung bilin doon sa Acts 17:21. Tularan po natin, mga Bible students, ang mga taga-Berea. Bakit? Ano sabi doon sa Acts 17:11? Tularan natin mga taga-Berea na kanilang tinitignan sa kasulatan. Kung bang yung mga salita na naririnig nila kay Pablo ay tama at naayon sa kasulatan. Kaya, advice ko, kung may ilan sa inyo nakipag-aralan sa mga Seventh-day Adventists, I advise you to, huwag kayong makikinig lang sa sinasabi nila. Sa mga pahayag nila sa radyo. Kasi iba yung sinasabi ng mga kaibigan nating Seventh-day Adventists at kung ano yung sinasabi ng Bible verse. Gayahin natin mga taga-Berea. I-compare natin ang sinasabi talaga ng Bible. And pag i-compare natin ang 5:17 sa karaniwang narinig natin sa kanila, hindi lang pala yung law ang hindi abolish, kundi pati yung prophets. Okay? I have not come to abolish, but to fulfill them. Ano ibig sabihin to fulfill? Sa salitang Grego, yan ay plero. Ibig sabihin, kukumpletuhin niya ang sinasabi na anino o shadow na binabanggit sa law and the prophets. Pupulfill niya. Sabi nga ng ibang commentary, to feel full. To fulfill is to feel full. Pupunuin niya. Ibig sabihin, i-interpret niya, ibibigay niya buong kahulugan at kompletong intensyon na sinasabi ng Old Testament books. Okay? For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota nor not a dot will pass away from the law until all is accomplished. Okay? So, sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, kahit tuldok, kahit tuldit, hindi mawawala sa kautusan, hanggang ang lahat ay ma-accomplish. Dito din, mayroong konting deception dito, mga kaibigan, sa mga kaibigan nating mga Seventh-day Adventists. Basta pag binasa nila ito, usually sinasara na ang Bible at nagko-conclude, sa mga ang kautusan,
ay hindi lilipas hanggat may langit at lupa. Magtatanong pa sila, nawala na ba ang langit at lupa? Hindi. O di may kautusan pa rin. Di ba? Madali tayong mga tuwiran dyan, pero let's go back to what the scripture says. Kung anong sinasabi ng authority ng word. Ang gawin natin na exegesis, hindi eisegesis. Hindi natin pipilitin yung ating idea ang isali at ihalo sa kung ano nakasulat. Kung ano yung nakasulat, yun po ang ating pong kukunin at i-expose sa mga nakikinig sa atin. No? Hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang tuldok at tuldit hindi mawala sa kautusan hanggang sa ang lahat ay mga tupad. Tanong, sinasabi ba rito na ang kautusan ay walang hangganan? Hindi. Hindi po sinasabi. Bakit natin nasabi? Sabi rito the heaven will pass, not an iota or not a dot will pass from the law until hanggang ang lahat ay matupad, ma-accomplish. Ibig sabihin, hindi hangganan itong sinasabing law or Old Testament. Kung i-assume natin at granting na ito yung Ten Commandments, hindi pa rin ito proof, Matthew 5:17, na ang Ten Commandments ay forever. Kasi merong tinatawag na terminating indicator. Terminating indicator. Na-terminate siya until all is accomplished. So, may hangganan pa rin. No? May hangganan pa rin. Kaya nga po, nakita natin, una, fallacy, mali kagad, meron kagad assumption na Ten Commandments na hindi naman. Ngayon, kung isipipilit nila na ito'y law, na Ten Commandments, tignan na sa Greek, nomos nakalagay. No? Hindi entole na commandments. Okay? So, pag sinabing law and prophets, ito mga kaibigan, tanong, what do you understand by the law and prophets? Marami akong tinanong na Adventist dito. Marami po ang, unfortunately, hindi alam ito kahit yung mga debater nila. Pero sasabihin ko na po sa inyo. Ito pong phrase na law or the prophets, ito po ay technical term na ginagamit noon sa panahon ni Jesus at ng mga Jews para tukuyin ang buong Old Testament. Na po, sa panahon natin, hindi na natin sinasabing law and the prophets ang Old Testament. Mas tinatawag natin yung 39 books na Old Testament. Okay? So, sa mga Hudyo naman, yung 39 books ng Old Testament ay karaniwan nilang tinatawag itong law or the prophets. Okay? So, anong patutuon natin? Na itong tinatawag ni Jesus na hindi niya i-abolish na law and the prophets ay the Old Testament books. Kung ano yung sinasabi ng law. Hindi lang actually about law, but about the prophet. Yung mga salita ni Isaiah, salita ni Jeremiah, mga prophecy ng mga Daniel. Kasama po yan doon sa sinasabi ni Jesus na hindi ma-abolish. Kasi maraming prophecy sa Old Testament, kagaya ni Isaiah, na Daniel, na kailangan pang tuparin ni Jesus at in the future matutupad pa. After the Christ, bumalik sa langit. Kaya ang sabi ni Jesus, mawawala, huwag niyong isipin na a-abolish ko yan. Kundi, ito'y akin tutuparin. Hanggang sa mawala ang langit at lupa, walang tuldok, walang kudlit. Saan tuldok at kudlit yan? Hindi lang sa Ten Commandments. Tuldok at kudlit yan sa law on the prophets, pati sulat ni Isaiah, Daniel, kasama dyan. Hindi mawawala o mawawalang saysay ang propesya ni Daniel, for example, nang hindi ma-accomplish muna. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. At may prophecy, na maraming prophecy sa Old Testament, na hindi pa na-accomplish hanggang ngayon sa panahon natin. So yun po ang pinag-uusapan dito, mga mahal na kaibigan at mga kapatid na Seventh-day Adventist. Okay? Kaya, paano natin nasabi na ang Old Testament law o yung tinatawag na Old Testament scriptures ang tinutukoy dito ni Jesus na hindi lilipas at hindi mawawala? Okay? Okay po. Ito po. Ito ang sagot natin. Sa Matthew 24:27, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya after ng resurrect siya from the dead, after 3 days, Matthew 24:27 sa The Living Bible. When Jesus quoted the passage after passage from the writings of the prophets,
beginning with the book of Genesis and going right on through the scriptures, explaining what the passages meant and what they said about himself. Pansinin po ninyo ang sinasabi ng kasulatan na ayon kay Jesus Christ, yung tinatawag na authorized o canon of the scripture, listahan ng official list ng Old Testament, ay binubuo po ito ng writings of the prophets, ito yung tinatawag na prophets, beginning with the book of Genesis. Sa King James kasi, beginning from the book of Moses or book of the law. It is referring to the book of Genesis and all the writings of the prophets hanggang sa buong 39 books ng Old Testament. In-explain ni Jesus ang mga talata doon na tumutukoy at humuhula tungkol sa Kanya. Kaya, kung ito iuugnay natin, i-correlate natin ito sa Matthew 5:17 to 18, tumutugma po ang ating pong explanation. It has nothing to do with the Ten Commandments. Kundi, sinasabi ni Jesus lahat ng propesya sa Old Testament from Genesis unto Malachi. No, yung kasi ang ating modern canon listahan, no? Buong Old Testament 39 books, sabi ni Jesus, lahat yan, scriptures yan, nag-explain yan tungkol sa akin. Marami kong totoo pa rin dyan. The same way, ganun yung diwa ni Jesus Christ sa Matthew 5:17. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Or sa ibang salita, do not think that I have come to abolish the Old Testament. Ito ang ibig sabihin. Do not think that I have come to abolish the Old Testament. I have not come to abolish the Old Testament, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota or not a dot will pass away from the Old Testament until all is accomplished. Kung igagalang po natin ang salita ng Diyos, Old Testament po ang sinasabi diyan. At ngayon, marami pang propesiya sa Old Testament ang hindi pa natutupad. Kaya sabi ni Jesus, hindi pa darating ang wakas hanggat hindi ma-accomplish ang lahat. Although, marami na pong na-accomplish, lalo na nung si Jesus ay nandito sa earth before He went up to heaven, back to heaven. Marami siyang na-accomplish at natupad ng mga propesiya. Kaya nga sabi niya, di ba, nung namatay siya sa cross, it is finished. Tapos na, sabi niya. It is done, it is accomplished. Fully paid na ang ating mga kasalanan. Okay? So, ano pa? At sa Luke 24:44, Jesus said to them, remember when I was with you before, I said that everything written about me must happen. Everything written in the law of Moses, the books of the prophets, and the Psalms. Di ba ito rin ang diwa na sinasabi niya sa Matthew 5:17? Lahat ng mga bagay na sinasabi sa kanya sa kautusan, wala siyang i-abolish dyan nung siya'y nagparito sa lupa noon, 2,000 years ago. Hindi niya to pa rin yung mga propesiya na yon. Kaya sabi niya, kahit lumipas ang langit at lupa, kahit isang tuldok sa prophecy ni Daniel, Isaiah, at ang Old Testament book, walang lilipas yon. No? So, asan dun? Asan dun? Saan napulot ng iba na ito'y Ten Commandments? Mantalang intention ni Kristo, it is referring to the inspired Old Testament books. No? In fact, dito sa kanilang Andrew's Study Bible, alam po, ang mga Seventh-day Adventists, meron silang study Bible na bagong labas, Andrew's Study Bible. Ito ay pinablish ng Seventh-day Adventist Church, no? At meron silang commentary doon sa Andrew's Study Bible. Babasahin ko po sa inyo na nire-recognize din ng mga theologians at scholars ng Seventh-day Adventist. Kaya lang, iba yung naririnig natin sa mga layman. Yan nga po yung lagi natin sinasabi. Iba yung sinasabit naririnig natin sa mga layman na nagtatanggol daw sa Seventh-day Adventist na, kung totoo, hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong itong mga debater ng layman kasi nag-iimbento sila ng isasagot para lang may pagtanggol ang tama. After sila na maipanalo ang debate, hindi yung maipanalo ang katotohanan. Ito ang sabi ng Andrew's Study Bible na published ng Seventh-day Adventist sa Andrews University. The first 5 books of the Old Testament, na Matthew 5:17 to Law and the Prophets. Ano daw yung Law and the Prophets? It is the first 5 books of the Old Testament and all the rest of the ancient scriptures. Yun pala eh. Bakit naririnig natin iba?
nasabi ng mga debater, Adventist daw, nagtatanggol na sabi, iba sinasabi nila. Kesa doon sa mga nagtuturo sa kanilang mga scholars, mga layman at mga theologians. The first, the law and the prophets, it is the first 5 books of the Old Testament and all the rest of the ancient scriptures. Jesus is not here making a distinction between ceremonial, civil, and moral law. Yan ang problema. Ha? Walang ginagawang distinction at pagkakaiba si Jesus between ceremonial, civil, and moral law. Kasi it talks about the whole Old Testament books. He is affirming all of God's will as recorded in the Hebrew Scriptures and showing its continuity. Tanong, kaninong salita ito? Hindi po sa atin. Salita ito ng Andrews Study Bible na published ng Seventh-day Adventist ng Andrews University. Well, I pray to the Lord na sana hindi sila yung kasi may ugali kasi minsan siguro, iba, pag nabasa, wala lang, takip mata, forget it. Balik na naman sila doon sa maling katwiran na hindi, 10 Commandments yan. Hindi lilipas. Pagka ganun, niloloko na lang natin, hindi lang sarili natin, hindi mga tao nakikinig na ililigaw natin sila. Kaya, isang respeto nyo sa mga inyong mga scholar. Nasaan? Magagaling pa ba kayo sa inyong mga scholar? Mag-aral po kayo. Even the standard reference, ito pa, even the standard reference of the SDA Church, the Seventh-day Adventist Commentary, Bible Commentary, Volume 5, page 331, supports the explanation that the law of the prophets refers only to the books that make up the Old Testament Scripture. Ito, sabi ng commentary nyo, Seventh-day Adventist Commentary. Kaya lang, siyempre, pag tinanong nyo ito sa kanila, todo deny to death sila. Sabi ng commentary po ninyo, the expression the law and the prophets represents a twofold division of the Old Testament Scripture. Represents ano daw? Twofold division of the Scriptures. Asan ngayon dyan sinasabi na 10 Commandments ito? Asan ngayon sinasabi nyo 10 Commandments ito? So, hindi natin, like what I said sa umpisa, hindi natin babasahin lahat ito. Kayo lang po bumasa din sa ating formeradventist.ph.blogspot.com itong article natin para maintindihan nyo. Sinamarize ko lang bali itong ating pagsagot kasi minamali talaga ng mga Seventh-day Adventists. Hindi pala ito 10 Commandments but the Old Testament Scriptures. Kaya babasahin natin ulit before tayo magbasa ng maraming tanong sa ating audience. Why this sa Matthew 5:17-18? Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota nor a dot will pass from the law until it is accomplished. Ano po ba dito ang hindi daw sisirain ni Kristo? 10 Commandments? Hindi po. Nakita na natin, may backup pa tayo mula sa mga authority ng Seventh-day Adventist na talagang objective kasi nakikita nila sa context at original words at language na ang pinag-usapan pa lang na hindi i-abolish ni Christ na law of the prophets is the Old Testament. The books of the Old Testament. Na kahit naman sino ay naniniwala, kasi at ako naniniwala ng Old Testament, nag-a-apply pa ngayon. Although, yung 10 Commandments na nakalagay sa Exodus at Deuteronomy, part ng pero abolish na yun. Kung ipipilit pa ng sino man, na applicable pa rin ang 10 Commandments, kasi andun pa rin sa ating Bible, sa Exodus at Deuteronomy, yung 10 Commandments, yes, andun pa. Pero, di ba nandun din yung Passover? Di ba nandun din yung pagtutuli? Hindi ba nandun din yung tinatawag na Feast of Tabernacle? Nakasulat din naman sa Old Testament hanggang ngayon. Ba't di nyo sinusunod? Yun ang ibig sabihin. So, ang hindi lilipas, kahit tuldok at kudlit, is none other than the Old Testament books. So, yan po ang ating presentation ngayon. At bago tayo magtapos, may 10 minutes tayo para basahin ang ilan sa mga tanong ng ating mga viewers. Wow, napakarami natin. Salamat po sa mga tanong. Okay, from Cons Verula, sabi niya, ito, pakita natin sa screen, ayan. From Cons Verula, Lord's Day mentioned in Revelation is Saturday or Sunday or other days of the week.
Actually, mayroon pang pangatlong alternative dyan. Sabi ni Bakyoki, even sa Bakyoki, na Samuel Bakyoki na Seventh-day Adventist scholar, sabi niya, it's not even Saturday or Sunday. The Lord's Day na binabanggit sa Revelation 1:10 ay maaaring tumukoy sa day of the Lord o yung last day pagdating ng end of the world o day of judgment. Ako, personally, naniniwala ako na yung Lord's Day doon in my study, ayon din na sa mga understanding ng mga church fathers, ay that is Sunday. The Lord's Day is Sunday sa panahon ni Apostle John. Bakit po natin nasabi? Kasi po, yung mga early disciples ng mga apostol, bago sila mamatay, siyempre napasahan nila yan ng kanilang mga aral. Even now, in Greece o sa ibang bansa, tinatawag nila ang Sunday na Emera, sa Greek, Emera. Emera means, naging katumbas ito ngayon ng word na Sunday. So, hindi po Saturday kasi wala nang relevance ang Sabbath at Saturday. Hindi na tinatawag na Lord's Day sa panahon ng Kristiyano. Okay? So, salamat po. Then, wag na hindi tayo magbabasa ng mga basya. Babasahin lang natin na itong mga tanong sa atin. Okay? Ito si Dodong Brando, yes, bring me to live discussion. Wala na po tayong oras. Gusto mo, next Saturday, 7 o'clock, kumonta ka sa akin na maaga. No, i-message mo ako sa messenger. Dadalhin kita audio. Gusto mo, may video pa para i-entertain ang iyong tanong. Okay? Sige. Alright. Okay. Next. Puro kasi yung mga Adventist to, puro mga pagbabash, no? Pamimersos. Anyway, ganun talaga. Pag-pray natin sila, mga kapatid. No? Pag-pray natin sila. Ito galing kay Asan de Tolto. Sabi niya, kahit anong paligoy-ligoy mo, brother, uuwi pa rin niya sa utos ng Diyos. Tignan mo, brother, sa talatang 19. Ay, okay, hindi si Kristo ang katuparan, kundi, kasi kung si Kristo, hindi na sana sinabi na talatang 19. Dapat ito, maganda yung tanong mo, brother Asan de Tolto. Kasi pag binasa natin, ang talatang 19, meron nga naman sinasabi, thank you sa question mo, valid ang question mo, kapatid, and I thank you for that. Ganyan yung mga tanong ng mga nag-aaral talaga. Balikan natin ang Matthew 5 verse 19. Siguro isi-share ko to sa screen para makita ng ating mga viewer yung binabasa nating Bible verse. Okay? Ayan. Ito. Matthew 5:17. Okay? Lalakyan lang natin ng konti para mabasa nyo rin. Lalo na yung mga kagaya ko na medyo malabo na rin ang paningin. Okay. Ayan. Sana nakita niya, no? Matthew 5:19. Sabi daw ng ating viewer, basahin ko daw to ni Asan dito to. Sabi dito, 10 utos daw to. Okay. Kaya ang sino mang sumuway sa isa sa kaliliitang mga utos nito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawagin kalilitan sa kaharian ng langit. Datapat ang sino mang gumaganap at ituro ito ay tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Yan. So, meron dito nga naman sa isang basa, parang oo nga naman. Binanggit nga naman, hindi lang pala tungkol kay Kristo ang tutupad, kundi ang sino man, sabi dito, sino mang sumuway sa kalilitang utos nito, at sino mang magturo, tatawagin dakila. But ang tanong, 10 utos ba ito? So, ang approach natin sa pagsagot, verse by verse sa mga Seventh-day Adventist, meron bang sinabi dyan 10 utos yan? O assumption lang. So, nag-apply uli yung tinatawag na fallacy na non sequitur. No? He's begging the question. Hindi po 10 utos to, kapatid. Alam niyo kung bakit? Sana po, bibigyan ko kayo ng tip paano mag-aral ng Bible. Pag mag-aaral ng Bible, wag natin isisiksik yung nasa isip natin na wala sa talata. Ano po yung mga utos na inuulit dito ni Kristo na kanyang sinasabi? Okay? Sa Matthew 5:20, tuloy natin. Kasi 19, binigay mo sa 20, tuloy natin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi higit ang inyong katwiran, sa katwiran ng iskriba at pariseo, sa anong paraan, hindi kayo masisipasok sa kaharian ng langit. So,
Ayon sa context, sa verse 20, tinulong lang natin ang talata na binigay mo sa verse 19. Kailangan, ito palang kautusan na sinasabi ni Kristo na ganapin at ituro. Hindi 10 utos. Bakit kanyo? Kasi yung mga Pariseo at Eskriba, 10 utos din pinangangaral eh. Hindi ba? Hindi ba? 10 utos din pinangangaral niya. Kaya nga, pinagbibintangan na si Kristo na sinisirang kautusan. So, kung ito'y 10 utos, bakit sinabi ni Jesus na dapat kayo mga Kristiyano, mga tagusunod ko, ang katwiran nyo, higit sa mga tinuturo ng Pariseo at Eskriba. Therefore, hindi ito 10 Commandments. Ano po itong tinuturo ng utos na ito? Basahin natin ang context. Matthew 5 to, di ba? Verse 1. Ito po yung tinatawag na the 8 Beatitudes. Ito yung mga utos ni Kristo na the Beatitudes sa verse 2. Ito yung mga utos niya. Hindi 10 Commandments to. Basahin natin sa verse 2. At binuka niya kanyang bibig at tinuruan sila sinasabi, mapalad ang mapagkumabang loob, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapalad ang nangahapis, sapagkat sila ay aalawin. Mapalad ang maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapalad ang nangagugutom at nanguhal sa katwiran, sapagkat sila ay bubusagin. Mapalad ang mapahabagin, sapagkat sila ay mahabagan. Mapalad ang mga malinis na puso, sapagkat sila makikita ang Diyos. Mapalad ang mapagpayapa, sapagkat sila tawagin anak ng Diyos. Mapalad ang pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapalad kayo'y inaalipura at pinag-uusig at kayo'y pinag-iwika ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta sa inyo. O di ba? Magalak kayo, magsayang sapagkat malaki ang ganti sa langit. Yun yung sinasabi ko sa verse 19 natin ng mga brother, na magtuturo ay tatawagin dakila sa langit. Pero ang tanong natin, 10 utos ba to? Nasaan sa 10 utos ang sinabi ni Kristo na mapalad ang mapagkumabang loob? Unang utos. Pangalawang utos, mapalad ang sa 10 utos ng mga to, kapatid. Yan po sinasabi ko na marami sa atin sumusobra po ang pagsamba sa dalawang tapyas na bato. Ginawa ng Diyos-Diyosan, niluluhuran na. No? To the point na kinalimutan talaga ang talagang context. Hindi pala 10 utos yung sinasabi ni Kristo eh. Doon sa 19, ito po yung Beatitudes, 8 Beatitudes. Kaya nga sabi sa 12, magalak kayo at magsayin totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Yung sinasabi sa verse 19, yung ganti sa langit eh. Kahit sino mang sumaway sa kalitlitang utos na ito, tuturo ang gayon sa mga tao itatawagin kalitlitan sa kaharian ng langit. Datapat ang sino ang gumunap at ituro ito itatawagin dakila sa kaharian ng langit. So, kaibigang asan? Ang tanong ko ay asan? Tama-tama yung pangalan mo, asan? Dito ito. Asan? Asan dito ito? Sa bagay, siguro palayo mo lang, asan dito ito? Ang tanong ko sa iyo, sa asan dito ito? Asan dito ang 10 Commandments, kapatid? Kung ikaw ay honest sa Bible. Pero wala kang mabasang 10 Commandments yan. 8 Beatitudes po yan. Kautusan na sinasabi sa Matthew 5:19. Well, okay. Yes, i-acknowledge naman natin itong kapatid natin Adventist, si Jocelyn Los Santos Soriano. You know the truth, brother. Isa ka sa mga best defender of Seventh-day Adventist. Balik. Well, thank you, sister. Yan nga po maganda eh. Defender ako, katulad ni Apostle Paul. Pinapapatay pa niya mga Christian, defender siya ng Judaism. Pero ginamit ng Diyos yung talent niya yun para hanapin ang katotohanan. At nakita niya at na-encounter niya si Jesus on his way to Damascus, at ang tinuturo niya, hindi na yung false gospel, kundi si Kristo. Kaya, in the same way, para ako si Apostol Pablo, akala ko nang tama ang Seventh-day Adventist. I'm sorry, ayoko makasakit. Pero yun talagang karanasan ko. Like Paul, na-encounter ko si Jesus sa aking buhay at nakita ko napakalaki ng pagbabago. At praise the Lord, at nakita ang katotohanan. So, ito ngayon ang aking sinishare sa inyo. Okay? Sister Cynthia. Sister Cynthia Duque Dolente. Sister, kamusta po? Sister, si Ellen G. White po, sinapi. Oh, teka. Kasi sumasagot siya sa isang Adventist na sabi sinapian daw. Well, yan ang nga po yung sinasabi natin. Ingatan po natin yung mga pamamersonal.
mag-pray po tayo pagka medyo nagiging emotional na po tayo. Let's pray for the guidance of the Holy Spirit para hindi po emosyon ang umiral, kundi ating isip. No? We should love the Lord with all our heart, with all our mind, and all our soul. Yung mind natin importante. Alright? So, ito pa, sabi ni Sister Cynthia. Tama po, mga New Covenant message po. Amen. Natapos na, sabi Sister Cynthia, natapos na ito kay Jesus Christ. Yes. Old Testament law. Pero siyempre, kung pag-uusapan natin specifically ang Ten Commandments, talagang is particularly ang Sabbath, tapos na yan. Colossians 2:16, di ba? Napakalinaw eh. Sige nga, i-review natin to. Buti nabanggit ni Sister Cynthia ito. Colossians chapter 2, verse 16, 16, 17. Mga kaibigang Adventist, I pray for you, you open up your eyes and your heart. Mahal kayo ng Panginoon. Sabi ng 2:16, 17. Sabi ganito, so, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o sa araw ng Sabat. Mga kapatid na Adventist, pag sinabing araw ng Sabat, ano pong pumapasok sa isip nyo? Diba? Alam ko na yun yung Ten Commandments, no? Sabat ng Ten Commandments yan. Huwag daw humatol ang sinuman. So, kung wag hahatol lang sinuman, kasama na yung Sabat, bakit? Bakit daw hindi na effective ang sinuman na hatulan tayo? Ba't tayo hindi nagigilan ng Sabat? Bakit tayo linggo? Pati sa pagkain, pati sa pag-inom, wag na daw tayong hatulan. Sino ba humahatol sa atin? Di mga nagsasabi, mag-Sabat pa raw tayo. Pero sabi ng 17, sana po, ito unawain nyo, na isang anino na mga bagay na magsisinating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ano po ang anino? Pag sinabing anino, shadow. No? Shadow. So, kung ipipilit pa natin yung Sabat, at sabihin pa natin nananatili, nabubuhay ka pa sa shadow. Samantalang ang linaw naman, ang katawan, stoikia sa Greek. Ang katawan, reality and substance. Andito na si Kristo na eh. Si Kristo na ang katuparan ng aninong Sabat sa Old Testament sa panahon ni Moises. Ba't nabubuhay pa kayo sa anino? No? Samantalang si Kristo ay namatay at nagbuhay muli sa mga patay para kayo itubusin at bayaran yung kasalanan, hindi nyo kinikilala. At siya ang nagbibigay sa atin ngayon ng kapahingahan para sa ating kaluluwa. At ang Sabat natin kay Kristo, He is now our Sabbatismos. Si Kristo ngayon ang ating kapahingahan. Araw-araw na yan, hindi lang tuwing 7th day. Kaya tuloy nung ako'y Adventist noon, pagka ako'y nagsisermon, nakaka-relate din ako. Adventist lang ako tuwing 7th day. 7th day Adventist. Adventist lang ako tuwing 7th day. Doon ka lang nagpapakabanal. Pero the rest of the week, ano nangyayari sa iyo? Total, hindi Sabat, so pwede lahat. Pero ngayon, kung ikaw kay Kristo ka na, siya na ang katuparan, siya na ang fulfillment, siya na ang ultimate rest. Di ba sabi Jesus, Matthew 11, no? Come to me and I will give you rest. Binibigay na sa atin yung Kristo, tapos ipagpapalit mo yun sa anino, shadow. Di ba pag sinabing shadow sa Bible, temporary lang yan? Ba't ka nananatili sa temporary bagay, kapatid? Hindi ka na lang doon sa talagang fulfillment. Si Jesus, lumipas na yung Sabat na yun. Patay na yun, wala na yun. Kaya nga nung si Kristo, nung araw ng Sabat, si Kristo nasa libingan eh. Patay si Kristo nun eh. Sabado. Ngayon, ang mga Kristiyano nag-worship ng Sunday kasi sineselebrate namin Sunday is the day of the resurrection. Pagkabuhay mo muli sa mga patay. No? So, para sa amin, napakalaking bagay po ito. Kaya yung Lord's Day sa Revelation 1:10, natanong sa atin kanina, the Lord's Day, yung tinatawag na Emera sa Greek, yan po ay panahon ng Panginoong Yeso Kristo. Okay? Ito na, teka. Okay, tawagin naman natin to si puro basher eh. Ang dami gusto makipag-usap sa atin, no? For example, itong si Gerald Reyes, sabi niya, hello Mr. Ubido, saan po kita pwede makausap? I-message lang po ako sa Messenger
at schedule natin ang ating discussion audio. Pwede rin tumawag dito sa studio. Every Saturday po ng alas 7, tayo po ay magla-live. No? Isang oras lang naman po tayo. Okay? Ganun din po, yung tong si Dodong Bartolome, message nyo lang din po ako sa Messenger. Huwag yung dito tayo magbabasa. No? At maging ano lang tayo, maging friendly lang tayo. Okay? Eto, Sister Carol Castillo. Ating Bible study dyan sa Former Adventist Fellowship Philippines, Batangas Chapter. By the way, mga kapatid, mga kaibigan, meron po tayong binubuo na maliit na group, na Bible study group dyan sa Batangas. At praise the Lord, marami na po nag-join. Kanina ay nag-Bible study po kami. 5 o'clock po ang aming online Bible study sa FAP Batangas Chapter. Ano po? At talagang praise the Lord. At doon sa mga nagtatanong, mag-meeting muna ang Former Adventist Fellowship leaders to finalize our Bible study, which I propose na gawin natin Saturday earlier than 5. Kasi ang 5 kasi ay para na doon sa mga online Bible study. Magkakaroon po tayo ng reorganization sa ating Former Adventist Fellowship Philippines Ministry para maisaayos po natin lahat at maging organized po tayo sa ating mga gawain. Okay? Alright. Okay. So, ang dami talagang mga ano dito, mga basher. Anyway, pagpapray ko pa kayo. Sister Liza Marinda. Yes, isa pa ito. Siya ay former Adventist din. And praise the Lord, ngayon ito ay kasama natin siya sa ating Bible study group sa Batangas. Isama niyo po mga kapatid na former Adventist Fellowship sa prayers po ninyo ating inaalagaan na grupo doon at talagang napakasarap mag-Bible study sa grupong ito ng mga former Adventist at talagang nakikilala nila si Jesus. Ang topic namin kanina, Lesson 1, Jesus is the only Savior. Si Jesus lang ang tagapagligtas. Kailangan kasi makilala ng mga Adventist na walang iba. Kahit ang law, Ten Commandments, Sabbath, and everything, ay hindi pwedeng idagdag yan sa ating kaligtasan. Kasi si Jesus is the only way, the truth, and the life. Okay? Alright. Okay, so pasensya na yung mga hindi ko nababasa kasi yung mga salita hindi pinipigil ang dila. Di ba, Sabado kanina nagsasabat kayo? Di ba nagsasabat kayo? Sabado, di ba? Sabi niya Sabat. Tapos pagkatapos tapos banal kayo, di ba? Sabado kasi banal. Tapos nung sunset, nanonood kayo ngayon dito sa aming sa aking podcast lumalabas sa dila niyo ano na. Asa nagkabanal? Yan yung sinasabi ko. Ha? Mga ano lang kayo, holy pagka 7th day. Huwag nung gano'n. Pakita nyo nasa totoo kayo. Huwag kayong mapikon. Okay? Ito si Brother Sean Mertalia. Brother Sean Mertalia. Balik ka na sa SDA. Miss ka na ng G-White. Si Brother Sean, dati rin SDA yan. Pero ngayon kasama na natin siya. Nagjo-joke siya. Lagi kami nag siya. Balik na daw. Nami-miss daw si Ellen White. Nako po. Okay. At alright. Ang dami pala. Okay. Ito si J-Boy Solis sa Dagagnot. Sabagay, tapos na tayo. Nagbabatian na tayo. Watching from Gihulgan City. Si Ronald. God bless you. God bless you din po. Ito ulit yung message ni Carol, Galatians 3:10. Sapagkat ang lahat sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng bagay na susulat sa aklat ng kautusan upang gawin. Yun nga po, Sister Carol, tama kayo. Ang mga nagsasabing sundin pa sa utos nananatili sa sumpayan. Bakit kanyo? Kasi hindi naman sila nananatili na perfect nila araw-araw Tuloy-tuloy ang pagsunod sa Ten Commandments. Hindi. Halimbawa, sabihin natin na perfect mo ngayong araw ito. Bukas hindi mo na perfect yan. Balik ka na naman sa zero. Kaya under sumpa kayo pagka pipilit na pa yung Ten Commandments nyo. Okay? Si Gerald Reyes, sana po dito sa Quezon City meron ding Bible. Share, Brother Gerald Reyes, yes. I-message nyo po ako, mag-open tayo ng Bible study dyan. Dahil meron din po akong kakilala doon sa Quezon City na former Adventist. Nagpaplano din siya na magkaroon ng Bible study group ang former Adventist Fellowship Philippines sa Quezon City. Sige po, dalhin natin dyan at papasok po tayo sa ating pinatawag na Gospel Transformation 30 days. No? 30 lessons po yon. At meron po tayong certificate pagtapos ng 30 days na yun. And then pagkatapos nyo mag-graduate sa ating 30-day Bible study, ay idadalhin ko na po kayo dun sa mga Christian church, mga born-again churches, evangelical church na malapit sa inyong lugar para doon po kayo maglalago sa inyong pananampalataya at magpabautismo
dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo. Okay, so muli, nabasa natin ating mga viewers. Salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay sa pangalan ng ating Panginoong Sus. Ito po ang inyong likod, Pastor Ronald Ubidos, mabati sa inyo ng isang magandang gabi at pagpalain kayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Mahal na mahal kayo ng ating Panginoon. Magpatuloy po tayo sa ating gagawing pag-aaral, Seventh-day Adventist, answered verse by verse. Next week ay susunod nating verse na pag-usapan, Matthew 19, verse 17. Yan na po. Ha? So, kung may questions kayo, mag-message lang po kayo at email kayo sa formeradventist.ph@gmail.com. Maraming salamat po at pagpalain kayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Okay, tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos, salamat na marami. Pinupuri namin kayo sinasamba. Salamat po. Sinamahan mo kami sa loob ng isang oras na aming pagtatanghal ng ating programa. Nawa, Lord, maraming napulot po ang aming mga viewers, mga mahal naming Adventist, Lord. Hipuin niyo sila ng iyong biyaya para maranasan nila ang pag-ibig at buhay na walang hanggan at kaligtasan sa pamamagitan lamang ni Kristo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all. At ito po, muli, ang inyong likod, Brother Ronald Ubidos, nagpapaala. Magandang gabi po.